Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yon, tumanggi si Mingyan na umatras, hinamon, lalakas loob mo bang sirain ang aking mga plano? Mahinang ngumiti si Black Emperor at sumagot, bakit hindi ako maglalakas loob? Palagi kong nagagawa ang aking sinasabi. Habang mahinahong lumalayo si Black Emperor, ikinuyong ni Mingyan ang kanyang mga kamao. Tumingin siya ng may galit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na mabilis na ipaalam sa Tribong Hu. Naabot na ni Black Emperor ang Demon Emperor Realm, at babalaan ang lahat ng gwardya sa dakilang salo-salo ng kasal na maging mataas ang alerto. Agad na tumugon ang mga nasasakupan, naiintindihan. Ang eksena ay lumipat sa isang magandang lugar, namumulaklak ang mga cherry blossom sa lahat ng dako. Pinipinta ang eksena sa isang mahinang kulay rosas, sa tawan, ang tirahan ng pinuno ng Tribong Linghu. Sumusunod sa mga utos ni Mingyan, ang mga miyembro ng Tribong Hu ay nagsimulang magbantay, uto ng mga gwardya, immobilize ang lahat ng halimaw sa Hosen, hanapin si Black Emperor sa dakilang salo-salo ng kasal, huwag abalahin ang mga matatandang ninuno. Tumingin sa magulong tao na tumatakbo sa ibaba para sa kanya, si Black Emperor ay nakaupo sa mataas na lugar at hindi napigil ang bumulala sa kanyang puso, isang bunganga ng mga hanggal, tunay ngang nahulog sa aking matalinong bitag. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya mula sa puno at nagbago bilang isang maliit na itim na aso, tumakbo siya sa kalsada sa pinakamabilis na bilis, nagkakalkula sa kanyang isipan, ang mga gwardya at ang matandang Zoro ay parehong dumating sa pinangyarihan. Hindi ba talaga papapasukin ng ipinagbabawal na lupain ang haring ito? Si Black Emperor ay orihinal na mabilis na tumatakbo sa Peach Forest nang biglang may kakaibang aura na lumutang. Lumingon siya upang tumingin sa likod upang magtanong sa isang tao. Mula sa aurang iyon, isang figura na may malambot na puting balahibo ay unti-unting lumitaw. Ito ay isang puting Zoro na may kumikinang na berdeng mga mata, na mukhang isang kagandahan. Nang walang sinasabi, ang puting Zoro ay tumalon sa puno at sarkastikong sinabi kay Black Emperor, may isa pang tao na hindi ka nakikilala, si Black Emperor sa mga alamat ay wala ng iba pa. Si Black Emperor, na nagalit, ay nagsiwalat ng kanyang mga ngipin at nanlaki ang mga mata. Maliit na Zoro, kung nakilala mo ako, hindi ka aalis sa Peach Blossom Forest na ito ngayon. Sa sinabing yun, nagbago si Black Emperor pabalik sa anyong tao. Ang puting Zoro ay nanatiling hindi natitinag, mahinahong tumugon, ganoon ba? Sa sumunod na sandali, siya rin ay nagbago, naging isang nakakagulat na magandang babae, kasing ganda ng isang bulaklak. Ang maliit na Zorong ito ay walang iba kundi ang prinsesa ng Tribong Linghu, si Sheng Yan. Nagsalita siya, gaya ng gusto ko, nais ko ring subukan ang iyong lakas. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ngumiti siya at nagpalagay ng isang mapang-akit na kilos, matamis na tinawag ang kanyang pangalan, Black Emperor, Panginoon, agad nitong nakuha ang atensyon ni Black Emperor. Habang hinahangaan niya ang kanyang mapang-akit na figura, ang kanyang mukha ay nagpahayag ng isang maalay na ekspresyon at hindi malinis na kaisipan ang pumuno sa kanyang isipan. Sino ang mag-aakala na ang Zorong ito ay magiging napakaganda sa anyong tao? Si Sheng Yan, nakakaramdam ng tagumpay, ay bahagyang ginalaw ang kanyang mga labi, naglabas ng mahinang tawa nang walang sinabi pa. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa kanyang pwesto, lumipad ng diretso sa harap ni Black Emperor, namaikit sa kanya at sinimulan ang kanyang pag-akit. Nandito ba tayo o? Ngunit pagkatapos ay may isang pagbagsak at si Sheng Yan ay nahulog sa lupa na walang malay. Ang kanyang bibig ay bumubula, sinamantala ni Black Emperor ang kanyang kawalan ng malay, isinakay siya sa kanyang balikat, at masayang sinabi, paumanhin, maaaring hindi ka tao, ngunit ako ay talagang aso. Bitbit si Sheng Yan, mabilis siyang umalis, sinasabi, dadalhin ko muna siya sa ipinagbabawal na lugar ng inyong Tribong Hu upang imbestigahan. Samantala, sa dakilang seremonya, ang lahat ay masusing at taimtim na inayos. Ang pinuno ng Tribong Hu na si Tu Xiao ay humakbang pasulong at sinabi, salamat, mga nakatatandang kapatid at ang iba't ibang kinatawan ng angka ng demonyo sa inyong pagdating ngayon upang dumalo sa kasal ng aking anak na babae at binatang si Mingyan. Ang mga tao sa ibaba ay hindi napigilan at sumigaw, Pinunong Tu, laktawan na natin ang mga nakakapagod na ritual na ito. Oo, ilabas na ang nobya at lalaking ikakasal dito.
Matagal na naming narinig na si Prinsesa Shengyan ay isang pambansang kagandahan, ngunit itinago mo siya, sabik na kaming makilala siya. Ang ingay ng mga tao ay nagpagalit kay Tu Xiao, ngunit nagpigil siya at nagpaliwanag, maging matyaga po kayo, lahat, bigyan ninyo siya ng kaunting panahon upang matapos ang kanyang buhok. Mula sa labas, si Mingyan ay pumasok ng mapusok, gaano pa ba kayo katagal maghihintay dito? Nang marinig siyang lumalapit, baumulong ang lahat, dumating na ang binata. Si Mingyan ay hindi nagpapakita ng paggalang sa iba, ang kanyang katawan ay naglalabas ng mabangis na aura. Tanong niya, hindi pa ba dumarating ang matandang Zoro na si Tu Xiao? Sa sandaling ito, hindi pa napagtanto ng iba ang bigat ng sitwasyon, sumisigaw pa rin sila, binatang Mingyan, bakit nagmamadali, binabati kita. Malinaw na si Tu Xiao sa harap ni Mingyan ay agad na sumagot, binata, mag-ingat sa iyong mga salita, ang mga matatandang ninuno ay maaaring may mahiwagang kapangyarihan upang dumalo. Hindi siya pinansin ni Mingyan, sumugod siya at hinawakan ang leeg ni Tu Xiao, bastos na tinutuya ni Mingyan, kapag sinira ng matandang Zoro na iyon ang kanyang paglinang, hintayin ang mahiwagang sandata ng aming tribo, ang Black Tiger Flying, upang iligtas siya, mapanganib niyang nginingisihan, dapat kang mag-ingat sa iyong mga salita. Si Mingyan ay sobrang init ng ulo, at nang walang karagdagang abala, mariin niyang sinalakay ang matanda at itinulak siya pabalik. Pagkatapos ay lumapit si Mingyan upang ipahayag ng may pagmamalaki, ngayon ang Black Tiger Clan ay nasa aking mga kamay, sabihin kay Tu Xiao na lumabas dito at batiin ako ng mabuti. Umungol sa sakit si Tu Xiao habang nakaupo sa lupa ng ilang sandali, sa wakas, hindi na makatiis, nanginginig siyang tumugon, sige. Pinagmamasdan ang anino ni Tu Xiao, malamig nang umisi si Mingyan sa kanyang sarili. Kung hindi dahil sa primordial stone sa mga kamay ni Tu Xiao na lubhang kailangan ng Black Tiger Clan, magiging karapat-dapat ba kayong mga hamak na Zoro? Pagkatapos ay buong yabang niyang iginiit, dahil nandito ang Demon Supreme Lord ng aming angkan, sa lalong madaling panahon ng buong angkan ng Zoro ay magiging sunod Sun-Yuan sa aming Black Tiger Clan, at ang iyong 13 anak na babae ay magiging laruan lamang sa aking mga kamay. Samantala, pabalik sa Peach Blossom Forest, si Shengyan ay walang malay pa rin, nang magising siya, laminggo-linggo siya ng inaantok, si Black Emperor ay naghihintay pa rin, nang makita ito, bulalas niya, gising ka na. Umupo si Shengyan at napagtanto na siya ay nakagapos, nagtanong siya ng may gulat, ano ito? Tinulungan ni Black Emperor si Shengyan na tumayo, masaya niyang sinabi, nakilala mo ako, tiyak na ikaw ay isang prinsesa, ngayon gusto kitang dalhin sa ipinagbabawal na teritoryo sa loob ng inyong angkan. Tumingin sa tabi si Shengyan, nag-iisip ng isang bagay, at di nagtagal ay ngumiti, sumang-ayon, sige, ang dalawa ay umalis sa lugar at nagsimulang magtungo sa ipinagbabawal na lugar, na ginagabayan niya. Tinanong ni Shengyan si Black Emperor, paano mo nagawang makapasok dito? Si Black Emperor, nang walang itinatago, ay lantarang sumagot, syempre, ito ay noong dakilang seremonya ng kasal nina Shengyan at Mingyan, pumasok ng palihim sa gitna ng kaguluhan. Nang marinig ito, siya ay natulala at medyo nahiya, alam mo, ako si Shengyan, si Black Emperor ay patuloy na tumingin sa paligid, nagmumukhang maingat, sumagot siya, sino ba ang hindi nakakakilala kay Prinsesa Shengyan ng tribong Linghu, ang pinakadalisay na dugo sa Linghu ngayon, nakatago at pinalaki mula pagkabata, ngayon ang kanyang unang pampublikong pagpapakita. Pagkatapos ng ilang hakbang, biglang tumigil si Shengyan at sinabi, dito, ang mahiwagang porma sayon sa pasukan ng lambak, inakay nakita, ito ang sinaunang ipinagbabawal na templo, sa harapan nila ay isang malaki at taimtim na templo. Lumingon si Shengyan at nagtanong, maaari na ba akong bumalik ngayon? Si Black Emperor, ayaw siyang pakawalan, ay mariin siyang tinulak, panaginip, maging masunurin kang maging bihag ko, dahan-daang sumulong ang dalawa sa loob, ngunit hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay binabantayan. Bumalik sa pangunahing bulwagan, tiningnan ni Mingyan si Tu Xiao at nagtanong, nakita mo ba si Black Emperor sa bulwagan ngayon? Tuwirang sumagot si Tu Xiao, hindi ko siya nakita. Nang marinig ang tugon ni Tu Xiao, hindi napigilan ni Mingyan na magulat, nakaramdam ng kalamigan sa kanyang puso, maaari kayang nilalaro ni Black Emperor ang binata. Kakatapos lang, isang utusang babae ang nagmamadaling pumasok mula sa labas, nagpanik, patriarka, hindi maganda, si Prinsesa Shengyan ay nawawala.
Nang marinig ito ng malinaw, bumulala si Mingyan. Anong nangyayari? Hindi rin mapakali si Tu Xiao, nagsimulang magtanong, ano ba talaga ang nangyari? Ang utosang babae ay hindi napigil ang manginig sa takot, tumutulo ang luha sa kanyang mukha, at pagkatapos ay galit na nagsimulang magpaliwanag. Sa bulwagan, pinalayas ng prinsesa ang mga utusan, sinabing gusto niyang maghanda ng mag-isa. Labis na natakot ang utosang babae kaya napaiyak. Kanina lamang, nang buksan ng mga utusan ng pinto upang pumasok, nakita nilang tumalon ang prinsesa sa bintana. Hindi napigilan ni Mingyan, sinampal ang utosang babae at pinagalitan. Hanggal ka, ano bang kinakain ninyong lahat? Wala nang magawa si Tu Xiao kundi kausapin muna si Mingyan. Binata, pakiusap kumalma ka, kailangan ko nang hanapin ang batang babae na iyon. Ibig sabihin, kailangan umalis ni Tu Xiao upang hanapin ang batang babae. Si Mingyan, na may madilim at galit na mukha, ay naisip, Shengyan, magbabayad ka sa iyong kamangmangan, na naging sanhi ng pagkabahala ni Tu Xiao at ng batang babae. Samantala, sa loob ng madilim na ipinagbabawal na lugar ng Tribong Hu, isang misteryosong kapaligiran ang pumuno sa lugar. Sa pagtingin sa hindi pangkaraniwang kadiliman, si Shengyan ay nakahiga ng comfortable sa lupa, ang babae ay nakapatong sa kanyang kamay, nagtatanong, Black Emperor, Panginoon, ano ang tingin mo sa kasunduang ito sa pagpapakasal ng aming Tribong Hu? Habang siya ay tahimik na nakahiga, si Black Emperor ay nakayuko, naghahalukay sa isang kahon ng mga bagay-bagay, sumasagot, naniniwala ako na si Mingyan ay isang bulok na imbakan ng dumi, itinaas niya ang kanyang ulo sa pagmumuni-muni, nakakahiyang pakasalan ni Prinsesa Shengyan ang isang tulad niya. Bamantong hininga si Shengyan, nakakaramdam ng panghihina ng loob, sa totoo lang, gusto kong magpakasal, ngunit pagkatapos ay napagtanto ang kanyang pagkakamali, mabilis siyang umupo at nag-clear ng kanyang lalamunan, itinutuwid ang sarili, ibig kong sabihin, narinig kong gusto ng Prinsesa Shengyan na pakasalan siya. Tanging ang sukdulang malakas na may paglinang na umaabot sa langit na may banayad at eleganteng kilos, bawat kilos ay nag-uutos ng paggalang mula sa iba, sabi niya, sino pa sa server na ito ang makakatugon sa mga kinakailangan ni Shengyan kundi si Ye Changqing. Kamakailan lamang ay masigasig ngunit mabilis na nakaramdam ng panghihina ng loob, ngunit paano magkakaroon ng ganoong tao? Nang marinig ito, agad na sumagot si Black Emperor, sinong nagsabing wala, ang Panginoon ng prinsipeng ito ay eksaktong ganyan. Sa pagbanggit lamang ng Panginoon, si Black Emperor ay naging sabik, ang Panginoon ay hindi lamang may malalim at misteryosong paglinang, kundi nagbibigay din ng mga pagpapala sa iba nang walang hinihinging kapalit. Pagkatapos ay lumingon si Black Emperor upang magtanong, alam mo ba kung gaano katagal ang paglinang ng prinsipe mula sa simula hanggang ngayon? Matapang na hinula ni Shengyan, ngayon ay naabot mo na ang Demon Emperor Realm, kahit na may pambihirang talento, aabutin pa rin ng mahigit 100 taon ng paglinang, tama ba? Ngunit pagkatapos ay itinaas ni Black Emperor ang 5 daliri, nagtaka ito kay Shengyan, may kislap sa kanyang mga mata. Buong kumpiyansang sinabi ni Black Emperor, 5 taon, hindi makapaniwala si Shengyan sa numerong ito, siya ay pinagpawisan at bumulalas, hindi maaari. Habang si Black Emperor ay patuloy na naghahalukay ng mga gamit sa kahon, si Shengyan ay nag-iisip ng may pagkabalisa, kayang gawin ng 5 taon na gawing Demon Emperor ang isang normal na Demon Beast, kung sila ay tunay na malakas, kahit na maglingkod ako kay Shengyan sa buong buhay ko, hindi ako magsisisi. Biglang, lumingon si Black Emperor sa kanya at sinabi, hintayin mong makumpleto ang aking misyon, pagkatapos ay aakayin kita upang makilala ang Panginoon. Nang marinig ang mga katagang yon, masayang sumang-ayon ang Prinsesang Sorrow habang nakataas ang kanyang kamay. Samantala, biglang tumigil si Black Emperor, sa harapan niya ay hindi mabilang na kumikinang na mga bato na nakakalat sa lupa, ang maliliit na bato ay naglalabas ng isang espesyal na liwanag, hindi niya napigil ang bumulalas, ito ay isang primordial stone. Nang makita ang bagay na kanyang hinahanap, siya ay naging sabik at tumakbo patungo dito na parabang lumilipad, patuloy na tumatawa ng matagumpay, haha, pati ang langit ay tumutulong sa akin. Gayunpaman, sa sandaling yun, itinaas ni Shengyan ang kanyang kamay upang pigilan si Black Emperor. Sandali, sabi niya, humakbang pasulong upang balaan siya, pinapayo ko sa iyo na huwag pumunta doon, napakadelikado. Ngunit tila hindi pinansin ni Black Emperor ang babala ni Shengyan, walang takot na sumulong, sinasabing,
Ano ang dapat katakutin, hindi ba't si matandang Zoro na si Tu Xiao ay lumalahok sa banal na seremonya? Nagbago ang ugali ni Sheng Yan, ang kanyang mukha ay agad na nagdilim, ngunit hindi pa nagsisimula ang seremonya. Umupo si Black Emperor nang walang ginagawa at kumuha ng isang supot upang maghanda sa pagkuha ng mga bagay. Narinig niya ang sinabi niya at walang pakialam na nagtanong, paano mo nalaman? Malamig na nagsalita si Sheng Yan, dahil ang nobya ay ako. Paano magsisimula ang seremonya kung wala ako sa sandaling iyon? Nakapag-ipon si Black Emperor ng isang malaking supot ng primordial stones, narinig niya siya at bumulalas ng may gulat, ikaw ang prinsesang Sheng Yan. Ngunit sa sandaling iyon, isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa kabaong sa harapan ni Black Emperor, sinundan ito ng isang malakas na pagsabog sa palasyo, sa mahinang hangin, isang malabo at maangin na figura ang lumitaw. Isang nagtatanong na boses ang umalingaw-ngaw. Ibagsak ang mga primordial stones, batang Black Emperor. Narinig ito ni Black Emperor ng malinaw ngunit hindi pinansin, malamig niyang hinawakan ang mga bagay at isinilid ang supot sa kanyang pantalon, ang kilos na ito ay tunay na nagpukaw sa kabilang panig, isa pang atake ang inilunsad, mabilis na naiwasan ni Black Emperor ang galaw. Hindi lamang walang pag-aalinlangan, si Black Emperor ay mayabang ding ngumisi at sumagot, sinasabi mong bitawan ay bitawan, ilang beses ba akong mawawalan ng mukha? Kahit na hinahabol mula sa likuran, agad na kinuha ni Black Emperor ang mga bagay at tumakbo palayo, walang pakialam na nagpaalam, palm. Gayunpaman, sa sandaling yun, si Sheng Yan ay tumakbo ng mas mabilis kaysa kay Black Emperor, siya ay pilyong commandant, naiwan si Black Emperor dahil sa hindi inaasahang kilos ni Sheng Yan, hindi niya napigil ang sumigaw ng may pagkabalisa, hey! Ano ang sinusubukan mong gawin? Mabilis na tumalon si Sheng Yan at lumipad palabas ng pintuan, tumayo ng maganda at masayang bumulong sa kanyang sarili, Black Emperor, hayaan mong makita ko ang iyong tunay na kakayahan, kung makakaligtas ka sa labas, ipakikilala kita sa kahangahangang ekspertong iyon. Desididong itinulak pababa ni Sheng Yan ang control lever, ang malaking pinto ay dahan-daang nagsara, ang liwanag sa harapan nila ay unti-unting kumukupas. Galit na nagmura si Black Emperor, kayong pamilya ng Zoro. Bago pa man niya matapos, ang pinto ay tuluyan ng nagsara at ang humahabol ay sumusunod mula sa likuran, si Black Emperor ay dahan-daang napalibutan ng isang lilang gas, sa isang kisap mata, si Black Emperor ay biglang napigilan ng maraming tanikala, ang kanyang katawan ay umuugoy sa hangin, nasupil hanggang sa halos hindi na makagalaw. Habang nagpupumilit sa ilalim ng puwersa ng kanyang kalaban, si Black Emperor ay lumuhad sa isang mahirap na posisyon, mahigpit na nakagat ang kanyang mga ngipin, sa sandaling ito, may isang boses na umalingaw-ngaw. Black Emperor, nagsalita ka ng walang galang sa ipinagbabawal na lugar ng aming tribo, at ngayon gusto mong kunin ang primordial stone. Agad na lumitaw ang mga matatandang ninuno ng tribong Linghu, ang isa sa kanila ay sumigaw, akala mo ba ay patay na ako? Ang matandang ninuno, na may hangin ng sukdulang awtoridad, ay mariing kumaway ng kanyang kamay. Hindi pinahintulutan ni Black Emperor na makontrol siya ng matagal, madali niyang sinira ang mga tanikala, sa kabila ng hindi pagpapakita ng takot, siya ay mapagkumbabang nagsalita, humihingi ako ng paumanhin, ngunit ang aking Panginoon ay nangangailangan ng primordial stone para sa paglinang, umaasa ako na ang nakatatanda ay maaaring magpakita ng awa. Nang marinig ito, mayabang na itinaas ng matandang ninuno ang kanyang ulo at sumigaw, sinungaling, ang primordial stone ay isang bihirang kayamanan ng langit at lupa, kahit ang isang kasing lakas ko ay hindi kayang pinuhin ito, sino ang iyong Panginoon upang maging karapat-dapat dito? Pagkatapos ay gumawa siya ng isang mapang akit na mukha at sinabi, paano magiging karapat-dapat ang isang tulad niya na gumamit ng gayong makalangit na kayamanan? Nang marinig ang kanyang Panginoon na iniinsulto, hindi nakatiis si Black Emperor, nagngalit siya ng kanyang mga ngipin sa galit at tumugon, naglakas loob kang bastyusan ng aking Panginoon, isang simpleng wagayway lamang ng kanyang kamay ay sapat na upang patayin ka. Ang matandang ninuno, gayunpaman, ay nanatiling may pag-aalinlangan at malamig na tumugon, libo-libong taon na akong nagpapalinang, kailanman ay hindi ako nakatagpo ng gayong kayabangan, tila kailangan kitang turuan ng leksyon. Sa mga salitang yun, ang matandang ninuno ay naglunsad ng isang pag-atake patungo kay Black Emperor, na mabilis na tumugon sa pamamagitan ng pagtawag ng isang kalasag upang harangin ang pag-atake,
ang epekto ay nagtulak kay Black Emperor pabalik ng ilang hakbang, ngunit wala siyang intensyon na umatras. Sa pagharap sa napakalaking aura at kawalan ng katwiran ng matandang ninuno, naghanda si Black Emperor na gumanti ng may malaking bilis. Ang dalawa ay nagbanggaan ng matindi. Ang kanilang malalakas na aura ay lumikha ng isang makulay at matinding kapaligiran. Di nagtagal, isang malakas na pagsabog ang naganap at ang matandang ninuno ay itinulak pabalik ng puwersa. Sa simula ay hinamak niya si Black Emperor, ngunit sa huli, siya ay nasugatan pa rin ni Black Emperor. Tumulo ang dugo mula sa bibig ng matandang ninuno, ngunit ang kanyang kayabangan ay nanatili, ayaw tanggapin ang kanyang kahinaan, nagngalit siya ng kanyang mga ngipin at naghanda upang sumugod pasulong upang mamatay. Sa pagkakataong ito ay si Black Emperor naman ang mayabang, siya ay ngumisi ng may paghamak, sa tingin mo ay kaya mo akong patayin ng mag-isa? Pagkatapos ay pinakawalan ni Black Emperor ang kanyang Black Emperor painting aura na pumalibot sa kanya ng matindi, matagumpay niyang bulalas, matandang Zoro. Nakikita mo ba kung ano ito? Isang scroll ang lumipad sa hangin na naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag at sa likuran ni Black Emperor ay isang pintura ng isang malaking dragon na naglalabas ng napakalaking karangyaan. Ang matandang ninuno ay nakatayo roon ng may pagkabigla, naghula, maaari kayang yun ang Demon Emperor painting. Kaagad pagkatapos, isang mabangis na kapangyarihan ang sumabog mula sa pintura, hindi naiwasan ng matandang ninuno ang suntok na ito at itinapon pabalik. Ang epekto ay lumikha ng isang malaking pagsabog, na naging sanhi ng pag-ubo ng sariwang dugo ng matandang ninuno mula sa kanyang mga sugat. Siya ay nagpumilit na pigilan ang sakit, mahigpit na hinawakan ang kanyang katawan at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Hindi ko inaasahan na ang Demon Emperor painting ay lilito sa mundo ngayon. Hindi nag-atubili si Black Emperor, ikinaway niya ang kanyang mga braso at pinakawalan ng kanyang pamamaraan. Ang suntok na ito ay madaling nawasak ang pintuan ng harang. Nabawi ang Demon Emperor painting na yun. Taimtim na sinabi ni Black Emperor, ako at ang Tribong Hu ay walang away, ngayon ay kinukuha ko lamang ang Primordial Stone. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabi sa mahinang boses, mag-ingat ka. Matapos tumakbo palabas ng harang, si Sheng Yan ay dumiretso sa isang pader ng bato. Habang lumingon siya, agad siyang nakarinig ng ingay mula sa malayo. Ito ay isang grupo ng mga taong tumatakbo patungo sa kanya. Nang makita niyang si Tu Xiao ang dumarating, lumingon siya at nagtanong, Ama, hinahanap mo ba ako? Sa isang malaking insidente tulad nito, ayaw din ni Tu Xiao na pag-alitan ang kanyang anak na babae. Malakas niyang tinanong, Anak, paano mo maglakas loob na maghukay ng libingan at nais mong magdala ng kalamidad sa Black Tiger Clan? Maging ang mga nakapaligid sa kanya ay nagpakita ng pag-aalala. Pinayuhan nila, Prinsesa Sheng Yan, ang kasunduang ito sa pagpapakasal sa Black Tiger Clan ay may malaking kahalagahan. Hindi ka maaaring kumilos ng basta-basta. Ang isa pang tao ay nagdagdag, tama yan, kahit hindi mo iniisip ang patriarka, dapat mong isipin ang mga matatandang ninuno. Narinig yun ni Tu Xiao at nagsalita rin, oo, ang mga matatandang ninuno sa pagkakataong ito ay nahulog sa panganib na nilamon ng dakilang daw. Tanging ang Black Tiger flag sa mga kamay ni Ming Yan ang makapagpapanumbalik ng panloob na mga pinsala. Bilang prinsesa, dapat din niyang isaalang-alang ang dakilang plano ng Tribong Linghu sa loob ng libu-libong taon. Kung mawala ang mga matatandang ninuno, ang ating tribo ay nasa panganib. Habang ipinapaliwanag ni Tu Xiao ang prinsipyo, tahimik na nakatakas si Black Emperor. Napansin ni Sheng Yan ang kilos ni Black Emperor at naisip sa kanyang sarili, ang itim na asong ito ay talagang nakatakas. Naaalala ang sinabi ni Black Emperor, buong kumpiyansang sumagot si Sheng Yan, kung makakahanap ako ng isang mas malakas na eksperto para sa Tribong Linghu, katanggap-tanggap ba yun, Ama? Nang marinig ito, hindi maitago ni Tu Xiao ang kanyang pagkagulat sa kanyang mukha at agad na nagtanong, anong ibig mong sabihin? Sa pagtingin sa buong angka ng demonyo, sino pa ang mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng Black Tiger Clan? Umatras si Sheng Yan, ibinuka ng malapad ang kanyang mga braso, at isang malakas na hangin ang umihip sa pader ng bundok, marahang hinaipan ang kanyang buhok. Buong kumpiyansang sinabi ni Sheng Yan, pagkatapos ay maghintay ka at makikita mo, Ama, isang bahagyang ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Si Sheng Yan ay nahulog paatras at ibinagsak sa malalim na bangin. Si Tu Xiao ay nagmadalang bumalik. Tinatawag ang kanyang anak na babae, Sheng Yan, habang ang iba sa likuran ay sumigaw din ng may pagpanik, Prinsesa, Prinsesa, ang mga nasa itaas ay nababalisa, hindi makita ang ilalim ng madilim na bangin sa ibaba.